ay tahimik, mataimtim. Pilipino din tayo, Pilipino din tayo. Dugang Pinoy po rin tayo, kaya pare-parehas lang po tayo. Walang mahirap, walang mayaman. Ngayon kung haharangan po nila yan, ibig sabihin, para sa kanila lang. Akala ko ba, para sa taong bayan? Para sa diktador lang. Oo, yun, sa diktador. Tama po yun. So, Hindi naman mamumungan sa tulungan bayabas eh. Ganun pa rin talaga yan. Sino po ba? Hindi, at saka yung ginagawa natin dito, hindi lang naman ang makikinabang yung mga nandito, tayong lahat. Galing sa iba't ibang lugar. Magsalita. Teka. Si kapatid nating Muslim na Saira. Aka na. Ano ba lang si Saira? Pinapakalat daw. Okay, Tertian. According daw sa PN, in-interview daw yung mga tao. O magwala o manira ng property, lalo na sa nakasaysayang It's a Shrine. Andito po kami para po maglabas ng aming hinaing para sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Dahil masyado na pong pigil na pigil ang lahat ng kilos ng bawat Pilipino. Wala na bang karapatan ang mga bawat Pilipino na ilabas ang kanilang hinaing dito sa kasalukuyang namumuno sa ating bansa kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi na po yata makatarungan ng It's a Shrine ay para sa taong bayan, ay para sa mga mamamayang Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas. Kami po mga Duterte diehard supporters ay hindi po kami pumarito para sirain ang lugar na makasaysayang EDSA Shrine. Andito po kami para po ipakita ang aming suporta sa ginagawang panggigipit, pang-aabuso ng power ng kasalukuyan, Presidente Bongbong Marcos. Hindi po makatarungan ang isang pangalawang Pangulo ng Pilipinas na ginigipit sa lahat ng kanyang kilos. Sa mga kababayan ko pong mga Muslim, humihingi po ako sa inyo ng pabor, tulong upang pumunta rito at magpakita ng suporta bilang isang Mindanaoan. Ipaglaban natin isang Mindanaoan na hindi po tayo pumarito sa Luzon para maghasik ng lagim. Andito po tayo para mabuhay at umiwas sa gulo. Pagkos nung naging Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay natapos na po ang mga karahasan na ginagawa sa ating bayan. Duterte! Sa Autonomous Region Muslim Duterte! 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 Ang pagkakas nyo po sa mga kapaligiran ay nandito po ay majority po ay Muslim. Dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may dugong Muslim na Maranao tribe. Kaya po nandito po ang lahat ng mga kabangsa ng iba't ibang tribo ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Pagpasensyahan muna kami, Father, kung mayroon po kayo hindi nagugustuhan sa mga taong pumarito dahil po pumunta rito dahil ito lang naman po ang makasaysayan lugar para ilabas ang mga kabulastugan at pang-aabuso ng puwersa ng kasalukuyan namumuno na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po kami nandito dahil para tulungan tayong lahat, tulungan natin lahat ang mga may-ari ng mga business establishment na nakakaranas din ng hirap dahil wala na pong pumapasok na pangkabuhayan sa bawat Pilipino dahil kinokontrol na po ang pera ng gobyerno. Ang binibigyan lang po ay yung kakampi na dinadaan sa mga
Hindi po tama na ang ayuda ay katuwang ng isang bawat Pilipino dahil ang ayuda ay mula sa pera ng mga taxpayers na nagbabayad ng buwis dito sa ating bansa. Kaya po nananawagan po kami, hindi po kami pumunta rito para po manira o magsalita ng hindi kanais-nais. Kami po ay isang Pilipinong mamamayan na para maglabas ng hinaing at galit at puot dito sa kasalukuyan namumuno sa ating bansa. Masyado na pong ginigipit, inuubos ang kaba ng bayan. At yung kaniyang pangako na 20 pesos ay hindi po nasusunod. At papayag ba kayo mga kapwa kong Muslim na ang isang presidente ay adiktos, miniligtos? Hindi po tama na ang namumuno sa bansang ito ay banyo at adik. Kung hindi po kayo naniniwala, pagmasdan nyo kung paano po siya magsalita. Hindi po kami pumunta rito para manira ang tao. Kailangan po natin ilabas ang tunay na anyo ni Bongbong Marcos. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang mga kapulisan, maraming salamat at maiintindihan niyo kami. Kami po ay pumarito para din ipaglaban ang inyong karapatan dahil pinapatay na kayo ng mga NPA. At lalo na mga kasundaluhan na naninirahan sa kabundukan. Yan ba ang gusto nyo na hindi mawakasan ang patayan sa ating bansa? Hindi! Hirap na po ang mga kapwa Pilipino sa kasalukuyan. Kung mapapansin nyo po, wala na pong nagpa-party-party dahil po, utos po ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag muna daw magpa-party-party. Wala bang karapatan ang mga Pilipino ang nagtatrabaho ng isang taon para man lang mag-party-party at magsaya? At tapos, kung makikita natin sa social media ng ating Pangulo at ang ating First Lady, walang ginawa kundi mag-party at makikita nyo ang Malacanang puro na lang pasabog ng fireworks. Bangag kasi! Bangag kasi! Panawagan lang po. Ako po ay nakikiusap sa mga nandito na mga mainstream media. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag po natin ilabas yung hindi tama. Dahil po kami, gumagawa lang po kami para ito hindi lang naman po kami ang nakikinabang dito. Kayo rin po, makikinabang. Tama! Kung hindi niyo gusto ang namumuno, dapat po magsalita rin po kayo. Walang bias na reporting. Tama! Walang bayaran! Sa ating kaparian na namumuno sa EDSA Shrine, kung ano man ang nangyari kahapon at hindi na control ang crowd, yun po ay dahil umaasa sila na ang Katoliko ay isang pamantayan na kahit sino ay pwede pumasok sa simbahan. Maski ako, nag-aral ako sa exclusive school sa La Consolacion, Mindiola, at never ko po binaboy ang mga Katoliko. Bagkos, pinagsasabi ko pa sa aking mga kababayan na ang mga Katoliko ay very disciplinarian. Pero sa nakikita ko po kanina at pinakinggan ko ang sinasabi ni Father, bilang isang Muslim, ako po ay nasasaktan. Dahil isa po akong galing sa isang Catholic school. Grabe ka, Father! Pagpasensyahan niyo kami kung kami man